case where it is 50-50 as well. Kaso nga lang yung trades na nakukuha nila, hindi naman pumapabor. Kasi nga, the moment na nagpo-push sila, Ubek Maniac will now be losing 2 because of either overextension or hahanapan nila ng butas yung play. Tapos tsaka mag-a-adjust ang Vanguard. And ngayon, papangunahan na kagad to ni Yobs with a kill onto Fall X as they now find one member of Vanguard to work. Pero hindi pa rin to tapos. Kasi nga, there is still a potential that Tetsu just might be at a top para mahuli yung mga tumatakbong miyembro dito sa LA. Isipin mo nga naman, R2G, there is a very glaring issue there with the position of UM2 and just like that, Tetsu exposes guys. And parang ganun lang, Tetsu manages to reposition himself. Ang bilis kagad kumilis ng Vanguard. Naiisip kagad nila yung decision ng Ubek Maniac. Nasa loob ng utak ngayon ng Ubek ang Vanguard because of that play alone. Nasa labas ng site si Yobs. Probably anticipating someone from Tunnel. Aiden now gets Enma. Pero ito na ang depensa ni Bem. Gets the vents push of Ubek. Pero dalawa ang makapapalitan nila dito. Tetsu forces a 2v1. CLD and Tetsu, hindi nila makikita kagad basta-basta si ARB. Pero ito ang pinaka-importante. Meron silang info kahit papano sa C4 and CLD. Quick to react. Vanguard with a textbook play. Showcases na hindi lahat ng oras, men, kailangan mo mag-push. Totoo. Okay. Vanguard na ngayon na nagpapakita ng kanilang lakas. Tinutuloy-tuloy actually nila yung momentum na nakuha nila. Tetsu, bantay dito sa bridge, sa lapitang hotel. Tingnan ba naman sinasabi ko, pare ko, ito yung aggressive na depensa na nakikita ko from a team just like Vanguard and just like X Solo Q. They are finding success, no? While X, isa pa ang kanyang nahanap na trade na ni Ilga, and habang tumatawid si Aiden Chai ay nadali. Tingnan mo naman ang reaction na ginawa ng Vanguard. Nandito na agad sila sa connector para tigilan palalo ang gustong tulak na gagawin dito ng Ubek Maniac. Tapos, nag-rotate pa ang isa pang miyembro dito, si Tetsu, sa mismong loob ng A-site. So, kung isipin ng Ubek Maniac pasukan tong A-site na madadali talaga sila. Kasi 3 ang miyembro dito, nagbabantay, kaso nga lang, nahulog ang sniper ng Vanguard. Siguro naman ngayon, may pintuan na bumukas para pumasok dito sa A-site. Okay? CLD, nasa connector pa din. Nahuli siya ni Ilga. Alam na nila, nandyan siya, nakatambay. And kaso nga lang, siya pa din nakahanap pa ng isa. Okay, Bem, muntik pa makahanap ng isa palalo. And Ilga, mukhang maganda ang pwestuhan. Nagtakbuhan, and RB nakapasok na. Reposition, galing kay CLD. Matatimingan ba niya? Tama ba ang kanyang ginawa? Malalaman ba ng UM2 na nandito na si CLD, and that should trigger it out. Gran is able to find for damage, and now it's a one-on-one. Kaso nga lang, run and gun lang daw, sabi ni Ilga. Bigay pa ng punto dito ang Ubek Maniac White. Dinasalan ba naman yung bala dun eh? Sobrang random ng pagtama doon, men. That is an amazing feat for Ubek Maniac. No, talagang minayang games na lang nila yung Vanguard to play out the late game, to play out the buy time mechanic. Yung body system na ginagawa ng Vanguard, pagdating sa pag-push ng tunnel, nakita kaagad ng UM2 yung butas nun, men. Yun, alley push. Once again here, potentially for Ubek. Pero napakalalim kagad ni Tetsu. He's not covering A top. Walang nakikita dito ang UM2 Tetsu na merong nakatago sa 4-box dito. Tetsu will be re-challenging this. Kahit smoke pa siya, there goes the nade. Tetsu getting overly exposed here. Nakakalati na boy, nakatakas pa siya papuntang bench. Tetsu with a Houdini escape. 4v3 pa din. Naging 3v3 na sana kung nahuli nila si Tetsu. And sa wakas, naging ambisyoso si Tetsu. Nakita na nga ni Ilga. Ngayon, alanganin ang pwesto ng Vanguard. Pwedeng ma-push out to kaagad ng UM2. Mabilisang pushing to mula sa UM2. Paano ipapakita ng Vanguard ang retake ngayon? Dalawa na nga yung nakuha nila. Walang distansya kung nakita sila ng katawan. Matic baril yan sa Vanguard. Paul X takes over Enma. And Vanguard gets the lead
2-1 once again. Yun nga, no, Tetsu, nahanap pa nila dun sa ending. Kaso nga lang, damage has been done. Nagawa na niya yung kailangan niyang gawin. Makahanap pa siya ng dalawa dun. Napakalala. And that's that crazy position. So far, we need to see Skies equalize them somehow, some way. Ngayon, malalaman ba ng Ubek Maniac na may ganyan na pala kalalim sa mid-side? Mukhang wala. And siguro naman, narinig yung mga footsteps and there should be a flank galing dito for the side of Vanguard. Kaso nga lang, binabagalan palalo and nahulog pala dito si RB sa kamay ni Aiden. Galing dun sa link side. And ngayon, gusto pa nila ituloy. Ilga nahanap. Boyobs! It's Ilga the one that finds kay Fall-X. So ayan, kahit paano nahanap niya yung trade and na-popcorn pa to si Aiden and si Tetsu. Yung nag-iisang nagdedepensa sa ilang parte ng mapa, CLD sa bench, gusto niya ituloy, bumuhos, tulak, and he's able to find for the last member na si NMA. Vanguard taking up another round at sila na mismo ang kumukuha ng inisyatibo para itulak ang kanilang kalaban at ibalik sila para wala talaga silang tsansa para bumawi at kumuha pa ng round dito. And now, with their lead, they can feel all of it. But UM2, with the response, Vent push down Salvatore. Guys. Oh, there goes the push. Oh, UM2, men. Pinapakita pa rin talaga ng UM2 na kaya na rin nila makipagsabayan pagdating dito sa push. Aiden gets exposed. And Vanguard with just CLD and Bem alive. Push nila dito yung RS and Bem overwhelms Enma. Ngayon, makikita na nga nila dito yung opening, sobrang hiwalay. Ang lapad ng pwesto na ino-occupy ngayon ng Ubek Maniac. Pero kailangan magandang target selection to. Bem fights Ilga. Ngayon magiging 1v1 na nga pero nangangalahati na ngayon yung buhay ni CLD. Red Health Skies finds him. 2 kills para sa kanya. And Ubek Maniac nang wala man lang iniisip na consequences sa ginagawa nilang bench push. Grabe nga naman, men. Vanguard, they were at the top of their game in terms of defense pero pinakita na ng UM2 na may basag to kahit papano. Binigla no? Binigla at di sila handa para sa pinaggagawa ng Ubek Maniac 2. Ngayon, mukhang gusto nilang ulitin. Vents push daw. Kung hindi pa daw sila, bakit aayusin? Ulitin lang natin. Kaso nga lang, si Fall-X, nakahanap siya ng dalawa and the trade eventually nandyan. Okay, so kumbaga, scenario went good for the side of Vanguard. At least nakahanap sila ng dalawa habang yung angkor ay ng dalawa dyan. Ngayon, post-plant, ano yung sagot? Skies, gamit ng kanyang AWM, napakaganda at nahulog na din. Si Tetsu, nag-iisa, umikot, pumunta sa labas ng A. Di ko alam kung ito ang tamang gawain. Pero sooner or later, malalaman ng Ubek Maniac na walang katao-tao dyan. And nandito si Yobs, nagbabantay sa labas. Hinihintay na lang niya siguro si Tetsu. And the flick, hindi natamaan. Napunta na ang punto na to sa side ng Ubek Maniac. And Ubek Maniac actually equalizing the scoreline now. 3-3. And, well, kahit ngayon, actually, Vanguard, 4 na lang sila ngayon eh. I think there was a disconnection that happened. Di ko alam ano nangyari dyan. Kung baga sinabi sa atin, we will be able to find out. And it looks like magiging dead round nga siya. At mukhang magre-relobby lang naman po ang laro na to. So the score is technically right now 4-3. Pabor sa side ng Vanguard, I believe. Ay, Ubek Maniac pala ang may lamang dito on a 4-3 lead. So, gulat tayo dito, Salvatore. Ngayon, ang Ubek Maniac ay yung may advantage naman ngayon. Kaya, isa sa mga pinakamahalagang aspeto talaga pag ikaw yung Ubek Maniac is paano mo ginagawa ng pwesto or paano mo na-occupy yung mga fights na doon fina-force kagad ng Vanguard. Ang ganda ng basa so far ni Skies, pati ni Yobs. Sa lahat ng pwesto na gustong makuha talaga ng Vanguard Gaming is the ability for them to just realize na hindi ito safe. Nag-rotate sila kagad. And for Ubek Maniac, that is a good sign for them kasi nga with their innate ability to rotate, kasi nga yung pagkuha nila kagad ng hotel control is sobrang easy, men. So all of that combined para pigilan ng Vanguard from how many times they get picked off at hotel
at Tunnel, or at even at RS. That is so concerning if you are Vanguard, Ben. So kailangan pigilan to ng Vanguard ngayon kasi ilang beses na nilang kailangan mag-retake mamula RS hanggang A. So there is so much to intake pag ikaw talaga ngayon ang Vanguard. Without the lead of Ubek, there is a good amount of chance para itulak pa nila to patungong second half na mas malaki pa. And this is now their opportunity for them to shine kasi nga somehow naibubuo na nga ng Ubek Maniac yung pagkuha nila ng pick-off kay either kay Tetsu or even CLD. So kumbaga feeling ko aware na sila sa lakas or siguro sa playstyle na pinanggagawa neto ni ni Tetsu at napaparusahan na din nila, no? So I guess with that they do have that hope, no? Yung may chance pa talaga sila para bumawi dito. Pero may parang nagsasabi sa likod ng ulo ko, pagpunta natin dito sa side switch, pagdating na sa depensa attacking side na nung Vanguard, no? Parang may part sa akin na sinasabi Vanguard na ang kukuha nito, no? It's what I saw kasi dun sa Mexico nung napunta natin. And actually, na update lang po pala sa atin na yung score pala na to, it is a 3-3 scoreline. So naging dead round ngayon at ito na, babalik na po tayo dito sa mapang to. And we can still see, Ubek Maniac naman, iniiba nila ang kanilang bilis. Gusto naman nila pumasok dito sa mid. At tingnan mo na, nandyan na sila. Vanguard, mabibigla ata dito. Yobs, nahanap si CLD, di na malayan. Paano na pala? Nakalusot sa aking likod. And the fast plan for the side of the blacklist is coming to fruition. Ngayon, retake para sa GR. Mahirap. Aiden, nahulog. Skies. Folex, tuloy-tuloy na din as Biobs able to find for another one. Tetsu and Folex ang naiwan dito. Ilan ba ang mahanap dito ni Folex? Kailangan niya mag-reposition sa labas ng mid. And just like that, Ubek Maniac 2 off the tech pause natin. Nahanap sila ng lead nila. No, now, it is a 4-3. Palagi na lang talaga nabibigyan ng justification ng UM2 yung pagkuha nila ng fake out dito sa A. Every time nagagawa talaga sila ng idea para mag-generate ng opensa ang VG dito sa A, they always fake it out and nagbabuy-in naman tong VG na to. And there goes, no clearing of corners. Bem gets 2. Enema will now be trying to push out Bem. CLD gets double and NMA will now be getting gunned down as well. Skies just putting out the head glitch here. Oh, he gets naded by Tetsu. And grabe. Iba naman ngayon ang pinapakita ng VG. There was no stopping them from going to hotel. Wala talagang nag-occupy. Oh my goodness. Ubek Maniac. How? Well, now we'll look over to this. One more before we head into second half. Momentum round para sa UM2 pati VG. Let's see. Tignan mo nga naman, lahat ng yellow dito, men. Lahat ng dilaw papunta sa bits. Pero kaya nga ba to ibasa ng Vanguard? Nakapasok na nga. There goes the crossbar. Napakaganda stairs. And as well as a entrance. Aiden and Folex duo now falling into place. And there goes Tetsu with the last kill. All it takes is Aiden and Folex para depensa ng nag-iisang site. Vanguard heads into second half. Actually, wala masyadong strong message sent. Oo nga Wala masyadong parang special lang ginagawa dun ng Vanguard nung half na yun Parang siya just a simple crossfire dun sa mismong vents at na blender ang mga miyembro dito ng Ubek Maniac. Ngayon, napupunta tayo dito sa second half, magsa-side switch naman po sila. Sino nga ba ang kukuha ng panalo dito? Sino nga ba ang kukuha ng bawi? I feel like Ubek Maniac now na sila magdedepensa sa nakita ko sa Mexico, parang medyo shaky. Kaya gusto ko makita, maging planchado na siya ngayon. Kasi feeling ko, Vanguard, pagdating naman nila dito sa BL side, parang may unting lakas sila. And I've seen it before. So now, second half, Ubek Maniac, ano nga ba ang kanilang depensa? And for Vanguard, ano nga ba ang kanilang strategiya? Mukhang gusto nila lumaban dito sa labas ng A. And okay, nade stack galing dito sa side ng Ubek Maniac, titigilin
ang Vanguard just for a little bit at si Tetsu nga actually nakakuha ng napakalupit ng damage. Kaso nga lang si Bem finding first blood dyan kay Yobs at gusto na tuloy-tuloy ang kanyang pasok. May tao na sa taas. Ang ganda ng scaling na ginagawa neto ng Blacklist. CLD fighting for another one and just like that 3v2 ang ating sitwasyon. 2v1 na lang siya bigla natanim na din ang C4. Health advantage para sa natitirang miyembro ng UBEC. Pero ito lang ang kailangan niyang isipin, men. May advantage kahit paano ang Vanguard. CLD and Tetsu, pwedeng pumulit ng rifle dito si Tetsu or distansyahan niya na lang. Isang bala lang naman si ARB dito. Pero CLD, kailangan niya rin matimingan yung potential double pick na huli sa CLD. And there goes the clutch from ARB. Nagawa niyang paghiwalayin yung dalawa gamit ang nade na alertuhan kagad si CLD para mag-close ng distance. Nubek Maniac on the back of ARB's clutch. Now back into the board, men. Vanguard not threading lightly dito sa mapa na to. May ibubuga ang UM2 dito sa Ankara. And there's no stopping this team in making it out for map number 3. Ayun, ang lalim na kagad ni Yobs, men. Di ko alam kung napaka-optimal na to, pero hindi niya man lang clear out si CLD. Ang aga niya kagad nag-pick papuntang kanan. Didn't find Yobs. Bem also gets ARB. Parang may onting init to as UBEC Maniac now. When they got that one round, gusto lang nila tuloy-tuloy. Kaso nga lang Vanguard, Aiden, hanap. Ilga na lang ang nag-iisa dito. And tingnan mo, binabantay na din siya ni Aiden. So kung lumabas siya dito, it should be a free kill for Aiden. Paso nga lang, nabaliktad. Napunta pa kay Ilga, run and gun daw. Kaso nga lang, 4 pa ang kanyang kalaban and Tetsu. Di na daw kailangan ng sniper, naka-AK na din siya. This round is able just to find another win para sa side ng Vanguard. Momentum naman na napunta sa side ng mga veterano. Ano nga ba ang sagot dito for the side of UBEC Maniac? Is it a proper defense ba dito sa A side or will they risk having a B side be their, weaker link? Ngayon, spread out sila. Default daw. 2-2-1 setup. 2 tao sa A, 2 tao sa mid, 1 tao nagbabantay sa labas ng hotel. At tingnan mo ba naman, dahan-dahan na lang daw ang kanilang galawan. The potential is there. Kaso nga lang, kailangan nilang igihan. As, tingnan mo, is, nakahanap pa to si Skies. Aiden ang atang kukuha dito ng unang contact. Kaso nga lang, ayan na. It's Enma actually nakahanap kay CLD. It's a great start dun sa mid-side. At tingnan mo ba naman, Vanguard na ngayon ang nahihirapan maghahanap ng butas sa depensa na ginagawa dito ng UBEC Maniac. Aiden, push na din. Kaso nga lang, sniper dito si Skies. At mukhang may naramdaman sila at hindi nila to itutuloy. Okay. So now, Skies nakalinya dito kay FallX. Pero tinamon, biglang dumami yung mga pangalan na nakatalikod ngayon kay FallX. Naging 3 na nga. Pero pwede pa rin nalang i-juggle to kung papunta sila dito sa A or B. Pero Bem already inside of bids. May nakabantay nga ba? Sapat nga ba si Ilga? Sapat na sapat pa. Kulang pa sa Rabis. Ilga will now be finding Bem. Pasok pa rin sa site ng isang miyembro. And Aiden clears out RB. Ilga. Nakita si FallX, men. Vanguard. Naubusan na sila ng options dito. Nakukulangan na rin sila ng oras. 30 segundos na lang. Pero ayun, Aiden gets a taste of what it's like to be lurked at. Tie game tayo ngayon, mga ka-Crossfire. Vanguard and UBEC Maniac showcasing a very textbook and a competitive Crossfire gameplay for both teams. Ibang klase ang pinapakita Ilga pati ni Bem. Pero ngayon, magiging environment ngayon ni Enma. Makakuha nga siya ng isa pero ang bilis kagad kumilos ni FallX. Forcing it a 4v4. Mabilis ang kagad na rotation dito sa B. Pero there goes a clear of the corner para kay CLD. Napakalinis as RB is now taken down. Pero utils pa rin na ibabato ang Vanguard para ma-block ang ladder dito. And FallX and CLD gets a good push. As now CLD gets traded out. Pero nagawa pa rin
Humarang dito ni Folex sa may batteries. Aiden! Oh, he gets outclassed by Skies. Pero 1v1 pa rin dito. Lamang sa buhay. Yan si Bem. Bem still challenging with the Colt. Now goes down once again. Bem, ilalaban to. Sobrang aggressive Bem. Nag-iinit si Bem. Pero Skies aalis na kagad ngayon. Forcing Bem to go for a plant. And Skies maglalaro na lang ng retake. Hinga muna daw, sabi ni Skies. Kalma-kalma lang daw. Skies left in a 1v1. Bem, pwestuhan, galing sa mid. Skies, gamit ng kanyang sniper. One shot, one kill lang daw. So kung nahanap niya yung tamang pwestuhan, makakapanalo din siya dito. Nasa likod ng site to si Bem, and si Skies ang makakahanap ng clutch para sa side ng Ubek Maniac. And there we go. Ubek Maniac kukuha na naman dito ng lamang against sa mga veterano. And this map is much closer than we could have ever thought, Salvatore. At tingnan mo ba naman, gusto na nila ituloy-tuloy ang Ubek Maniac itong momentum na kanilang kinuha. Vanguard now nagpapwestuhan dito sa labas ng A site, at tingnan mo ba naman, dahan-dahan na naman, and Ubek Maniac sila naman ang kukuha ng inisyatibo para gumawa ng agresibong tulak. Tetsu daw, nahanap si RB, napakaganda, far side ng Vanguard, flashbang, execute, papasok na din. Skies, alisa, kahanap siya ng isa, kaso nga lang tatlo na ang nahulog para sa side ng Ubek Maniac. Gusto pa maglikod si NMA, mang backstab, kaso nga lang alam nila, Skies left alone with the sniper, trying to find the last kill. Kaso nga lang si Bem with the wide swing. Van takes another round for Vanguard para gawing pantay-pantay to, 7-7. Kahit sino men, kinakabahan na talaga panoorin tong serye na to. So sobrang dikit ba naman. Kaya hindi para sa mga malalambot na puso tong laban na to. Pero napakalupit naman na nakikita natin para sa side ng Ubek na may kaya pang ilaro, kaya pang iboga, apaka-aggressive. Pagpapawalan na dito ng units dito sa mid. Skies gets the cover, and Yobs also gets exploded by Folex with an instant double kill. Kaliwat kanan na nade at AK yung binato niya para mawala. And there goes Folex. Masyadong nag-init at nakita na nga ni Ilga ang pagkakataon. Aiden finds a trade quickly, pero 3v1 na to. RB nawawala na ngayon sa mapa. Kailangan niya maglaro ng retake mag-isa. Aiden and CLD, high-low setup lang to. Pero Aiden galit na galit, men! Hindi siya na-goal ng sight. Ang aga ng kanyang peak. Pero it's still now a 2v2 inside of the site, and Bem, di niya man lang binigyan ng pagkakataon para makapwesto si RB. And just like that, Vanguard, 2 consecutive rounds para sa kanila. Ganyan lang, no? Ganyan lang kabilis at ganyan lang ka-plansyado ang kanilang take sa site, no? And that is a scary thing. Kung ikaw ang Ubek Maniac right now, paano mo hahandle ang buhos na ginagawa dito ng Vanguard? Okay, mid-side push. Nakita natin, ginawa to ng Ubek Maniac nung last half at gumana. Ngayon, nakatakas sila, nakaligpas na sila. Kaso nga lang si Ilga ang nakahuli dito sa mga pinaggagawa ng Vanguard, and si Skies patalon-talon, nahanap pa niya yung pitas gamit ng kanyang pistol. CLD 1v4, kailangan niya ng ace, kailangan niya gawing 10 ang kill streak niya. Kaso nga lang masyadong mataas na task yun para sa kanya at hindi niya mabawian para sa Vanguard. Sa ngayon, pantay na naman ang ating scoreline, and this is a really, really close game. Any person can make the game for their team, and tingnan mo na ngayon, agresibo ang pinaggagawa ng Ubek Maniac. Kaso nga lang, inagapan ni CLD. Okay, CLD. Mapangunahan na kagad ngayon ang depensa ng Ubek Maniac. Nakakapagtaka talaga paano na i-expose ng Vanguard yung pwesto ng mga miyembro ng Ubek Maniac. Pero magmamalalam ngayon si RB. And parang ganun lang, CLD once again. Nakita na naman si RB na nagmamalalim. Naku po, Ubek Maniac, time and time again, ilang beses na to nangyari. Ilga, miraculous push dito sa A, open na open. Magro-rotate pa yung tatlong miyembro ng Vanguard. Pero this will be a tough task for Ilga.
Di niya maisip kung nasaan nga ba sila lahat. Pero sobrang simple ng gagawin ng Vanguard. Isa sa RS, lahat nasa site. Pwede na lang ma-anticipate tong si Ilgang nagpupush. Pero if-force nga ba nila to with 30 seconds to work para kay Ilga? Ito na nga, Bem challenging him. And wala man lang kalaban-laban si Ilga doon. Bem one hit away. Pero it will be the round once again for Vanguard as Ubek. Grabe nga naman pre. Corner na ngayon ang UM2. Totoo. And tinumo ba naman Vanguard mukhang ayaw pa nila ibigay itong round na to. Okay. Akala ko gagawa sila ng malupit at mabilis na execute dito. Kaso nga lang now, it's a slow down play. Smoke, pampadeny lang ng impormasyon sa kanilang kalaban at gusto nila maghahanap ng pitas. Play for picks kumbaga. Aiden, magbabantay sa vents. Skies, bumabantay sa mid. And totoo lang kung pinush nila to, kailangan natamaan tong Skies na to, and I don't think he's looking at the right place at the right time. Ayan na, nakita na, Tetsu, muntik pa makapaghanap ng panalo dyan. Muntik pa makahanap ng lamang sa sitwasyon na yan. And oh my goodness, natatakot ako panoodin to kung ako yung Ubek Maniac kasi napakalapit ang mga chance dito para makahanap ng pitas. Itong Vanguard and Ubek Maniac, tinitiisin na lang. Vanguard has to give that space now. Kaso nga lang, Tetsu finally gets that kill. Diyan kay Enma. Nakahanap din siya ng depensa dyan sa mid-side, and Polex papasok na din. Vanguard, patuloy-tuloy na. CLD, able to find for another one. It looks like it's almost the beginning of the end para sa side ng Ubek Maniac. Kasi ito, gusto mag-rotate ni RB, kaso binabantayan ni Bem. Bumibili lang siya ng oras at kinakagat talaga to ni RB. And Bem, it's RB left alone. Kailangan niya mag 1v3. Headshot, oo. And he's left to do all the cleaning. Kaso nga lang, masyadong mahirap at yung series na to mapupunta sa